Ang pagtataboy sa sariling dugo at laman ay ang pinakamalupit na kasalanan. Habang basang-basa si Zia sa ulan yakap ang nag-aagaw buhay na anak, humahalakhak si Evaristo sa init ng bisig ni Sara. Wala akong anak na pabigat, malamig na wika ng lalaking minsan niyang sinamba. Ngunit ang ulan na bumura sa kanyang luha ay siya ring magdidilig sa binhi ng kanyang paghihiganti. Mula sa putik ng kaawa-awang asawa, babangon siya bilang nag-iisang tagapagmana ng imperyong Dakoykoy. Handang lamunin ng apoy ang mga nagtapon sa kanya, ngunit kaya ba niyang isalba ang sariling puso mula sa pagiging abo? Ang pagtataboy sa sariling dugo at laman ay ang pinakamalupit na kasalanan. Habang basang-basa si Zia sa ulan yakap, ang nag-aagaw buhay na anak, nagpapakaligaya si Evaristo sa init ng ibang bisig. Mula sa putik ng kaawa-awang asawa, babangon siya bilang tagapagmana ng isang imperyo upang durugin ang mga nagtapon sa kanya. Ngunit sa paglamon ng apoy ng paghihiganti, kaya ba niyang isalba ang sariling puso mula sa pagiging abo? Kanselahin niyo na ang health insurance ng batang iyan. Wala na siyang pakinabang sa pamilya Valmores, isa lamang siyang malaking pabigat na umuubos ng pera natin. Ang mga salitang yon ay tila matatalim na patalim na tuwirang ibinaon sa dibdib ni Serafina o mas kilala bilang Zia. Nakatayo siya sa likod ng nakaawang na pintuan ng malawak at marangyang tanggapan ng kanyang biyenan na si Doña Viridiana. Sa kanyang panginginig, pilit niyang pinipigilan ang sarili na mabuwal. Ang kanyang mga kamay na magaspang na dahil sa pagiging tila walang bayad na kasambahay sa loob ng mansyong yon ay mahigpit na nakahawak sa isang mangkok ng umuusok na lugaw. Pinagpuyatan niya itong iluto mula sa mga natirang sangkap sa kusina. Umaasang makapagbibigay ito ng kaunting lakas sa kanyang anak na unti-unting pinanghihinaan ng katawan dahil sa malubhang sakit. Isang matinding paninikip ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang init na nagmumula sa mangkok ay hindi sapat upang labanan ang tila yelong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Walang luha ang pumatak, walang hagulgol ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pinakamasidhing sakit ay ang uri ng pagdurusa na kinukulong sa loob ng dibdib hanggang sa unti-unting madurog ang pagkatao. Higit sa sakit na dala ng mga salita ng kanyang biyenan ay ang katotohanang nag-iisa na lamang siya sa laban para sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak na si Zamirelle. Nabalik lamang siya sa realidad nang may mabibigat na yabag na palapit sa kanyang kinaroroonan. Bago pa man siya makakilos, tumambad sa kanyang harapan ang asawang si Evaristo. Ang lalaking minsang nangakong susuungin ang lahat ng bagyo para sa kanya ay nakatingin ngayon ng may matinding pandidiri. Sa halip na magtanong kung anong nangyari o ipagtanggol, ang asawang nakarinig ng malupit na sumpa mula sa sariling ina, isang malamig at mapanghusgang titig ang ipinukol nito kay Zia. Bakit ka nakatayo dyan na parang pulubi sa loob ng sarili nating pamamahay? Wika ni Evaristo na ang boses ay puno ng pagkayamot at walang bahid ng pagmamahal. Look at yourself, Zia. Amoy ospital ka. Ang dungis ng damit mo. Hindi mo man lang magawang ayusin ang sarili mo. Kaya nawawalan ng swerte ang negosyo natin dahil sa hitsura mo. Nakakahiya kang iharap sa mga kaibigan ko. Tahimik na nilunok ni Zia ang lahat ng pang-aalipusta. Sa kanyang isipan, ang mahalaga ay hindi ang kanyang dignidad, kundi ang pag-asang baka sakaling magbago ang isip ng asawa at tulungan silang mag-ina. Ibababa sana niya ang mangkok upang kunin ang mamahaling coat ni Evaristo bilang nakasanayang paggampan sa tungkulin ng isang asawa. Ngunit sa pag-abot niya rito, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa bulsa ng kasuotan at gumulong sa malambot na karpet. Isang mamahaling hikaw na diamante. Nakapako ang paningin ni Zia sa kumikinang na bato. Hindi yun kanya. Wala siyang ganoong klaseng kayamanan dahil naibenta na niya ang kanyang singsing sa kasal upang makabili ng gamot ng anak. Kilala niya kung kanino nagmumula ang ganoong klaseng luho.
Iyon ay ang paboritong hikaw ni Yesara de los Santos, ang maimpluwensyang negosyanteng matagal nang umaali-aligid sa kanyang asawa. Ang huling hibla ng pagtitiwala sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Ang kataksilan ay hindi na isang hinala, kundi isang katotohanang nakalatag mismo sa kanyang harapan. Gusto sana niyang sumigaw, gusto niyang ipaghingalo ang pagtataksil na ito. Ngunit ang kanyang mga balak ay pinigilan ng isang mahinang daing mula sa silid ng kanyang anak. Dali-daling binitiwan ni Zia ang lahat ng kanyang hawak at tumakbo papasok sa madilim na kwarto. Naabutan niya si Zamirele na namumutla. Mabilis ang paghinga at ang maliit na katawan ay nanghihina dahil sa matinding lagnat at pangingisay. Sa sobrang kawalan ng mga kagamitan dahil sadyang ipinatago ng kanyang biyenan ang mga malinis na tuwalya. Ginamit ni Zia ang laylayan ng kanyang sariling lumang damit upang punasan ang malamig na pawis sa noo ng bata. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay nagmamakaawang kumapit sa pag-asa habang hinahaplos ang manipis na buhok ng anak. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nilang makarating sa ospital. Binuhat ni Zia ang nanghihinang anak at nagmamadaling tumungo sa pinto ng silid upang humingi ng saklolo sa mga taong nasa labas. Ngunit nang iikot niya ang seradura, hindi ito gumalaw. Pilit niyang hinila ang hawakan ng pinto. Pilit na binuksan gamit ang kanyang buong lakas, subalit nanatili itong nakasara. Isang mapait na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan, kasabay ng tunog ng paglapat ng metal mula sa kabilang banda. Ikinulong sila ng kanyang biyenan. Sa gabing ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang hibla, ang mismong pamilyang dapat sana ay magpoprotekta sa kanila ang siyang nagkandado sa pinto ng kanilang impyerno. Ang malamig na hawakan ng pinto ay nanatiling matigas sa kabila ng pagmamakaawa ng kanyang nanginginig na mga kamay. Bawat paghingal ni Zamirele sa kama ay tila pako na itinatarak sa kanyang isipan, nagpapaalala na ang oras ay nauubos na. Wala siyang ibang pagpipilian upang makatakas sa kwartong iyon. Binaling niya ang kanyang paningin sa salaming pintuan ng balkonahe na naghihiwalay sa kanila mula sa malakas na buhos ng ulan. Binalot niya ang kanyang palad sa makapal na kurtina at buong lakas na inihampas iyon sa salamin. Ang pagkabasag nito ay lumikha ng isang ulan ng maliliit na kristal na sumugad sa kanyang balat, ngunit hindi niya alintana ang hapdi. Binuhat niya ang nanghihinang anak, maingat na inihakbang ang kanyang mga paa sa ibabaw ng mga bubog at tinahak ang daan palabas ng madilim nilang selda. Basang-basa at nanginginig sa matinding lamig. Narating niya ang malawak na sala ng mansyon na naiilawan ng mga naglalakihang aranya. Ngunit sa halip na saklolo, isang tagpo ng matinding kawalang hiyaan ang sumalubong sa kanya. Nakaupo sa malambot na sofa si Doña Viridiana, kalmadong humihigop ng mamahaling alak, habang sa kabilang banda ay mahigpit na magkayakap sina Evaristo at Isara. Nang magtama ang kanilang mga paningin, walang bakas ng gulat na makikita sa mukha ng bilyonaryang si Isara. Kumuha ito ng isang manipis na sobre mula sa kanyang mamahaling bag at walang pakialam na inihagis iyon sa sahig, malapit sa paanan ni Zia. Umalis ka na. Dinudumihan mo ang sahig ko. Kasya na siguro. Iyan pamasahe pa uwi sa pinanggalingan mong kanal. Malamig na wika ng babae, habang isang mapanguyam na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Tuluyang bumagsak ang mga tuhod ni Zia sa marmol na sahig. Hindi niya pinansin ang sobrang naglalaman ng pera na tila limos sa isang pulubi. Gumapang siya palapit sa lalaking minsang nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya hanggang kamatayan. Mahigpit na humawak sa laylayan ng pantalon nito. Evaristo, nagmamakaawa ako. Kailangan ng anak natin ng sasakyan papuntang ospital. Kahit ito na lang, parang awa mo na. Kahit buhay lang ni Zamirele. Umiiyak niyang samo. Ang kanyang luha ay humahalo sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang buhok.
Ngunit walang awa siyang iwinaksi ni Evaristo. Pinihit ang kanyang katawan patalikod upang hindi makita ang naghihingalong bata na yakap ng kanyang asawa. Wala na tayong magagawa, Zia. Bitawan mo na yan. Tanggapin mo na lang na pabigat siya. Walang emosyong sagot ng kanyang asawa bago inutusan ang mga gwardya na kaladkarin sila palabas ng pamamahay. Ang marahas na pagtulak ng mga gwardya ay nagpabagsak kay Zia sa maputik na kalsada sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Yakap-yakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ginamit niya ang sariling katawan bilang panangga laban sa malalaking patak ng bagyo at malakas na hangin na tila sumasang-ayon sa kalupitan ng mundo. Bawat hakbang ng kanyang mga nakayapak na paa sa sementong kalsada ay pinabibigat ng kawalang pag-asa at kawalan ng hininga ng batang kanyang karga. Walang humihinto, walang tumitingin sa isang inang tila nawawala sa sarili sa gitna ng unos. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pinakamalalim na dilim, isang lumang tricycle ang biglang huminto sa kanyang gilid. Ang driver nito, isang matandang lalaking nababakas ang hirap ng buhay sa kulubot nitong mukha, ay mabilis na bumaba at hinubad ang sarili nitong kapote. Walang anumang pag-aalinlangan, ibinalot niya iyon sa nanginginig na mag-ina. "Sumakay na po kayo, misis. Ihahatid ko kayo sa ospital ng bayan." Wika nito na nagtataglay ng init na hindi niya nakuha mula sa sariling pamilya. Pagdating sa pampublikong ospital, sinalubong sila ng magulong paligid na punong-puno ng mga taong humihingi rin ng lunas. Pilit na ihiniga ni Zia ang kanyang anak sa isang bakanting stretcher sa pasilyo. Ngunit ang kanyang sariling lakas ay tuluyan ng naubos dahil sa matinding pagod at lamig. Ang paningin niya ay unti-unting nagdilim at ang huling imaheng rumehistro sa kanyang mga mata bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang mabilis na pagsalo ng isang lalaking nakaputing uniforme sa maliit na katawan ni Zamirel. Ilang saglit pa, sa loob ng malamig na emergency room na yon, isang mahabang berdeng guhit ang lumitaw sa monitor ng puso ng bata. Sinundan ng isang tuloy-tuloy at nakakabinging ugong na naghuhudyat ng pagkawala ng buhay. Isang amoy ng antiseptiko at luha ang unang humaplos sa kamalayan ni Zia. Ang lamig ng sementong sahig ay gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa ulan na minsang bumalot sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa isang magulo at maingay na pasilyo ng ospital. Ang mga bulungan ng mga tao, ang mahihinang daing mula sa ibang mga pasyente at ang mga yabag ng nagmamadaling mga nurse ay lumikha ng isang malagim na musika. Ngunit isa lang ang tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nasaan ang kanyang anak? Isang matinding takot ang nagpatindig sa kanya. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang hinanap ang pamilyar na mukha ni Zamirel sa dagat ng mga taong nagdurusa. At doon, sa likod ng isang salaming bintana na naghihiwalay sa emergency room at sa pasilyo, nakita niya ang maliit na katawan ng kanyang anak na napapalibutan ng mga makina at tubo. May isang paulit-ulit na tunog na nagmumula sa makinang sumusukat sa tibok ng puso nito. Isang tunog na nagsasabing, "Buhay pa ito, lumalaban pa ito." "Zia, anak?" Isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanya. Sa kanyang paglingon, nakita niya si Aling Rosa, ang dati niyang kapitbahay sa barangay na pinanggalingan. Isang matandang babaeng naglalako ng basahan na may mukhang kinumutan na ng hirap. Sa nanginginig nitong mga kamay, iniabot nito sa kanya ang isang baso ng mainit na kape. "Eto, anak, magpainit ka muna. Nag-ambagan kami ng mga kasama ko sa palengke. Hindi man malaki, pero sana makatulong sa'yo." Sa loob ng supot na hawak nito ay may ilang lukot na perang papel at mga barya. Ang pinaghirapan ng mga taong wala ring wala, ngunit marunong magmalasakit. Hindi na napigilan ni Zia ang kanyang mga luha. Ang mga luhang hindi niya nailabas para sa pagtataksil ng asawa ay kusa ngayong bumuhos dahil sa kabutihan ng mga taong hindi niya kadugo.
Habang mahigpit niyang yakap ang baso, na tila ba yun ang tanging init na natitira sa mundo, isang lalaking nakaputing uniforme ang tahimik na lumapit sa kanila. Iyon ang doktor na sumalo sa kanyang anak kanina. Mahinahon ang kanyang mukha, ngunit sa likod ng kanyang mga salamin ay may bakas ng kalungkutan na tila malalim ang pinaghuhugutan. Ako si Dr. Inigo Palmera, pagpapakilala nito. We stabilize her, but the fight is far from over, Mrs. Valmores. Ang pagtawag sa kanya sa apelyidong yon ay tila isang sampal. Zia na lang po, Doc. Mahina niyang sagot. Tumango ang doktor. Hindi ito nagbigay ng mga huwad na pangako o mga salitang pampalubag loob. Sa halip, diretsahan nitong ipinaliwanag ang kondisyon ni Zamirel. Kailangan niya ng bone marrow transplant at ang pinakamabilis na paraan ay kung makakakuha tayo ng sample mula sa isang malapit na kadugo, tulad ng ama niya. Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa mga labi ni Zia. Hindi po siya papayag, Doc. Nakita ni Dr. Inigo ang panginginig ng mga balikat ni Zia, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kinakaharap. Walang salitang hinubad ng doktor ang kanyang puting jacket at marahang ipinatong yon sa kanya. Magpahinga ka muna, Zia. Nandito kami. Hindi namin siya pababayaan. Pagkatapos noon, hindi na nagsalita ang doktor. Tahimik lamang itong umupo sa sementong sahig sa kanyang tabi. Hindi nagtatanong, hindi nanghuhusga. Isang presensyang nagpaparamdam na sa gabing iyon, hindi siya ganap na nag-iisa. Ilang sandali pa, isang kawani ng ospital ang lumapit dala ang isang sobre na may tatak ng korte. Para po kay Mrs. Serafina Valmores. Nanginginig ang mga kamay ni Zia habang tinatanggap ang sulat. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong buksan. Ngunit kailangan niyang harapin ang anumang dagok na ibabato pa sa kanya ng tadhana. Sa kanyang pagpunit sa sobre, bumungad sa kanya ang mga salitang legal na tila mga pako na muling ibinaon sa kanyang puso. Iyon ay isang petisyon para sa annulment. Ang kanyang asawa, sa halip na tumulong na iligtas ang buhay ng kanilang anak, ay formal nang tinatalikuran ng lahat ng responsibilidad nito bilang isang ama upang makatakas sa anumang obligasyong pinansyal. Ang huling sinag ng pag-asang nagmumula sa kabutihan ni Dr. Inigo at Aling Rosa ay biglang nilamon ng dilim. Siya ay hindi lamang isang asawang itinakwil, kundi isang inang opisyal ng iniwan upang harapin ang kamatayan ng mag-isa. Nilunok ni Zia ang huling patak ng kanyang dignidad. Suot ang isang lumang blusang ipinahiram ni Aling Rosa at ang jacket na ibinigay ni Dr. Inigo. Hinarap niya ang umaga na may iisang layunin, ang magmakaawa sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Para kay Zamirel, gagawin niya ang lahat, kahit pa ang paggapang sa paanan ng sarili niyang demonyo. Ang matayog at malamig na gusali ng Valmores Logistics ay tila isang halimaw na bakal at salamin na nakatitig sa kanya mula sa itaas. Bawat hakbang niya papasok sa makintab nitong labi ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga empleyado ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang-wala kumpara sa eksenang tumambad sa kanya pagbukas ng pinto ng opisina ni Evaristo. Nakaupo sa mismong silya ng CEO, ang silyang minsan ay sumisimbolo sa pangarap nilang mag-asawa ay ang babaeng sumira sa kanilang pamilya. Si Yey Sara de los Santos, na nakasuot ng isang damit na mas mahal pa sa lahat ng naipon niyang pera, ay abalang nagdidikta sa mga empleyado habang ang kanyang mga kamay ay malanding nakapulupot sa balikat ni Evaristo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang asawa ay tila isang alagang aso na nasisiyahan sa haplos ng bago nitong amo. Oh, look who's here! The walking tragedy. Wika ni A. Sara, ang kanyang boses ay puno ng panginginis na hindi man lang sinubukang itago. What do you want? Donasyon para sa patay? Hindi pinansin ni Zia ang lason sa mga salita ni A. Sara. Ipinako niya ang kanyang paningin
Kay Evaristo, ang lalaking ama ng kanyang anak. Evaristo, kailangan ni Zamirella ng bone marrow transplant. Ikaw, ikaw ang huling pag-asa niya. Nagmamakaawa ako, ibigay mo ang sa kanya. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Sara bago pa man makasagot si Evaristo. Bone marrow? My God, Zia. Baka naman kaya nagkasakit ang anak mo ay dahil sa marumi mong dugo. Why would we contaminate the Valmore's legacy with something from you? Pagkatapos noon, kumuha si Sara ng isang makapal na bungkos ng pera mula sa kanyang bag at walang pakundangang inihagis iyon sa sahig. Ang mga perang papel ay kumalat na tila mga basurang papel sa harapan ni Zia. Here, sabi ni Sara. Take it and get lost. Tumingin si Evaristo sa pera, pagkatapos ay kay Zia na may malamig na kalkulasyon sa kanyang mga mata. Sige Zia, ibibigay ko sa iyo ang perang iyan at dodoblehin ko pa. Pero may isang kondisyon. Lumapit ito sa mesa, kumuha ng isang papel at pluma at inilapag iyon sa ibabaw ng nagkalat na pera. Pirmahan mo ito. Isang kasunduan na kailanman ay hindi ka na magpapakita sa amin o sa pamilya Valmores. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang asawa ko at bilang ina ng batang yan. Kahit mamatay pa siya, hinding-hindi mo kami gagambalain. Ang mga salita ay tumagos sa dibdib ni Zia. Pinatay ang huling hibla ng pagmamahal na natitira para sa lalaking kaharap. Tinitigan niya ang pera sa sahig, pagkatapos ay ang papel na magiging katibayan ng kanyang tuluyang pagsuko. Ngunit sa halip na yumuko, para pulutin ang mga iyon, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi na siya iiyak, hindi para sa kanila. Walang anumang salitang binitiwan, tinalikuran niya ang lahat. Ang pera, ang kasunduan, ang lalaking minsang naging mundo niya. Habang naglalakad siya papalayo, ang bawat hakbang niya ay mas matatag kaysa sa nauna. Bago siya tuluyang makalabas, narinig niya ang boses ni Sara na may kausap sa telepono. Yes, make sure the funds are transferred to the offshore account immediately. I want no paper trail. Pumasok si Zia sa elevator. Sa harap ng salamin, nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng gusgusi. May mga sugat sa balat at may bakas ng luha sa pisngi. Ngunit sa halip na magpatuloy sa pag-iyak, marahan niyang pinunasan ang kanyang mukha. Inayos ang gusot niyang buhok at itinayo ng tuwid ang kanyang likod. Tapos na ang pagiging biktima. Paglabas niya sa malamig na gusali at pagtama ng sikat ng araw sa kanyang mukha, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Puno ng pag-aalala. Zia, si Inigo ito. Nagmamadaling sabi ng doktor. Bumalik ka na dito sa ospital. Ngayon na. Bumagsak ang vital signs ni Zamirella. Ang bawat hakbang ni Zia pabalik sa ospital ay tila isang pakikipag-unahan sa tadhana. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa loob ng kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Dr. Inigo. Nang marating niya ang tapat ng silid ni Zamirelle, bumungad sa kanya ang kumpol ng mga nurse at doktor na abala sa paligid ng kama ng kanyang anak. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit at mabilis na tunog mula sa monitor. Isang babala na ang buhay ng bata ay unti-unti nang dumudulas mula sa kanilang mga kamay. Nakatayo lamang si Zia sa gilid, nanginginig ang buong katawan habang pinapanood ang bawat desperadong galaw ng mga mediko. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Dr. Inigo. Pawisan ng noo nito at bakas ang matinding konsentrasyon sa kanyang mga mata habang binibigyan ng huling lunas ang bata. Lumipas ang tila mahabang panahon bago unti-unting kumalma ang paligid. Ang mabilis na tunog ng monitor ay dahan-dahang nagbago,
patungo sa isang mas mabagal at regular na ritmo. Doon lamang nagawa ni Zia na huminga ng maluwag, bagaman ang kanyang tuhod ay tuluyan ng bumigay at napaupo siya sa malamig na semento. Ilang oras ang lumipas nang matagpuan siya ni Inigo sa labas ng pasilyo, nakatitig sa kawalan. Umupo ang doktor sa tabi niya at iniabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. "She is stable for now, Zia," mahinahon nitong sabi. "Pero hindi tayo pwedeng maghintay ng matagal. I took a chance. Noong nakaraang gabi, ipinadala ko ang blood sample ni Zamirel sa International Bone Marrow Registry gamit ang sarili kong pondo. Hindi ko na hinintay ang permiso ng ospital o ng pamilya Valmores dahil alam kong wala tayong makukuha sa kanila." Nagulat si Zia sa narinig. "Bakit niyo po ginawa yon, Dok? Hindi niyo naman kami obligasyon." Tumingin si Inigo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa isang masakit na nakaraan. "May kapatid ako noon, Zia. Tulad ni Zamirelli. Kailangan din niya ng tulong. Pero huli na nang dumating ang Lunas. Ang pagiging doktor ko ay isang paraan upang hindi na maulit ang sakit na yon sa ibang pamilya. Nakikita ko ang sarili ko sa laban mo." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang sumandal si Zia sa balikat ni Inigo. Wala silang binigkas na salita, ngunit ang init ng presensya ng isa't isa ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Isang tahimik na pagyakap sa gitna ng dilim, isang pagdamay na mas matimbang pa sa anumang material na bagay. Sa sandaling iyon, hindi na lamang sila doktor at pasyente. Sila ay dalawang kaluluwang naghahanap ng hilom sa gitna ng sugat ng mundo. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, sa loob ng isang marangyang silid-aklatan na tanging liwanag ng buwan ang nanunuot, isang matandang lalaki ang nakaupo sa kanyang silyang gawa sa balat. Siya si Don Carmelo da Cuycuy. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay humahaplos sa isang lumang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Zia. 20 taon na ang nakalilipas mula nang itakwil niya ang kanyang anak dahil sa pag-ibig nito sa isang mahirap na lalaki. Isang desisyon na naging pinakamalaking pagsisisi ng kanyang buhay. Biglang nagliwanag ang monitor ng kanyang computer sa ibabaw ng mesa. Isang abiso mula sa International Registry. Ang lumitaw? Naghuhudyat na ang isang sample na ipinasok sa database ay nagpapakita ng isang pambihirang genetic match. Hindi lamang ito isang ordinaryong pagkakasundo ng dugo. Ang resulta ay malinaw at hindi maikakaila. 79% pagkakatugma. Ang matandang bilyonaryo ay napatayo. Ang kanyang puso na matagal nang naging manhid ay biglang tumibok ng mabilis dahil sa pag-asa at takot. Ang lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim ng lupa ay muli nang nagpapakita sa ibabaw. Dala ang isang katotohanang babago sa lahat ng kanilang buhay. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang nanunuot sa bintana ng ospital, ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ni Zamirel ay biglang naputol nang marinig ni Zia ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na nagmumula sa labas ng pasilyo. Hindi ito ang karaniwang marahang hakbang ng mga nurse o ang pagmamadali ng mga doktor. May awtoridad at bigat ang bawat tunog ng lapat ng swelas sa semento. Agad na tumayo si doktor. Inigo mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang katawan ay tila naging isang panangga sa harap ni Zia. Inakala niya na ang mga lalaking nakabarong at itim na Amerikana na huminto sa harap ng kanilang pinto ay mga tauhan ni Evaristo na muling nanggugulo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Inigo, isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na pilak ang dahan-dahang humawi sa mga gwardya. Ang kanyang tindig ay bakas ng yaman at kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghihinagpis na tila ilang dekada nang dinadala. Siya si Don Carmelo da Cuycuy. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila huminto ang mundo para sa bilyonaryo. Ang mukha ni Zia, ang hugis ng kanyang mga mata, at ang paraan ng kanyang pagtayo ay isang eksaktong refleksyon
ng anak na babaeng itinaboy ni Don Carmelo 20 taon na ang nakalilipas. Isang matinding panginginig ang gumapang sa mga kamay ng matanda habang dahan-dahan siyang lumalapit sa mesa sa tabi ng kama. Doon, nakalapag ang isang lumang notebook na tila ilang beses nang nabasa ng ulan at natuyuan. Binuksan ito ni Don Carmelo at ang kanyang paningin ay napako sa isang pahinang may nakasulat na sikreto ng lugaw ni Mama. Habang binabasa niya ang bawat sangkap at ang paraan ng pagluluto, ang mga titik ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya napigilan. Iyon ang mismong recipe na madalas lutuin ng kanyang yumaong asawa. Ang pagkaing naging huling alaala niya bago nawala ang kanyang pamilya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid bago tuluyang lumuhod ang makapangyarihang bilyonaryo sa maruming sahig ng pampublikong ospital. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na hagulgol habang nakatingin kay Zia. "Patawarin mo ako, Apo." Ang boses nito ay nanginginig at halos pabulong na lamang dahil sa tindi ng emosyon. "Huli na ba ako? Huli na ba para punan ang lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa aking pagiging matigas ang loob?" Hindi alam ni Zia ang kanyang gagawin. Ang lahat ng galit at pagod na kanyang naramdaman ay tila unti-unting natutunaw habang nararamdaman ang init ng yakap ng matandang ngayon lamang niya nakilala. Sa loob ng yakap na yon, tila nahanap niya ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nawawala. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas at pagtanggap na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng pamilya Valmores. Niyakap niya ang kanyang lolo. Iniiyak ang lahat ng pait na itinago niya sa gitna ng unos. Tumayo si Don Carmelo at hinarap ang mga tauhan niya. Ang kanyang tinig ay muling naging matigas at puno ng utos. "Bibilin niyo ang buong ospital na ito ngayong oras din. Dalhin ang lahat ng pinakamahuhusay na doktor at gamot at ang pamilya Valmores. Sisiguraduhin kong wala ni isang sentimo ang maiiwan sa kanila bukas." Tiningnan ni Zia ang kanyang lolo. Isang bagong uri ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang huling luha at hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi na siya ang mahina at takot na babaeng pinalayas sa ulan. Sa kanyang muling pagsilang bilang isang dakuykuy, may isang pangarap na mas matimbang kaysa sa yaman ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. "Huwag po, Lolo." Mahinahon ngunit matatag na wika ni Zia habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa walang malay na anak. "Huwag niyo po silang durugin agad. Gusto kong panoorin silang bumagsak mula sa sarili nilang kasinungalingan. Gusto kong ako mismo ang sumira sa pedestal na kinatatayuan nila dahil gusto kong makita nila ang mukha ng babaeng itinuring nilang basura habang binabawi ko ang lahat." Ang katahimikan sa loob ng marangyang pribadong suite ni Zamirel ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa pagod na puso ni Zia. Malayo ito sa ingay at gulo ng pampublikong pasilyo na kanilang pinanggalingan. Dito, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagdaloy ng hangin mula sa aircon at ang pantay na paghinga ng kanyang anak na ngayoy mahimbing na natutulog sa malambot na kama. Sa tulong ng impluwensya ni Don Carmelo, ang bawat pangangailangan ng bata ay agad na natutugunan. Ngunit sa kabila ng karangyaan na natiling nakatapak sa lupa ang mga paa ni Zia, hindi siya nagpadala sa luhong ngayon lamang niya naranasan. Sa halip, ginamit niya ang bawat sandali upang maghanda. Sa loob ng nakalipas na mga araw, ang suite ay naging isang pansamantalang opisina para kay Zia. Sa ibabaw ng mesa ay nakasalansan ang mga dokumentong ipinadala ni Don Carmelo, mga lihim na ulat ng pananalapi ng Valmores Logistics at mga kopya ng mga pekeng dokumentong ginamit ni na Evaristo at Sara. Habang sinusuri ni Zia ang mga pasikot-sikot ng kanilang pandaraya, isang marahang pagpihit ng doorknob ang nagpabalik sa kanyang diwa. Pumasok si Dr. Inigo Palmera na may dalang isang baso ng mainit na gatas at ilang piraso ng tinapay.
Sa kabila ng pagiging bilyonaryo ng pamilya Dacuycuy, pinili ni Inigo na manatili bilang doktor ni Zamirele, isang desisyong labis na ipinagpapasalamat ni Zia. Lumapit ang doktor sa kanya at dahan-dahang inilapag ang gatas sa tabi ng mga papeles. Nakita ni Inigo ang isang takas na hibla ng buhok na humaharang sa paningin ni Zia. Kaya't sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, iniangat niya ang kanyang kamay at marahang inilagay ang buhok sa likod ng tainga ng babae. Ang init ng mga daliri ng doktor sa balat ni Zia ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Nag-angat ng tingin si Zia at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang naghihiganti ay kailanman hindi dapat nagpapabaya sa sariling katawan. Nakangiting wika ni Inigo. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at respeto. Kailangan mong maging malakas, Zia, para sa anak mo at para sa laban na pinili mo. Tumango si Zia. Ang kanyang pisngi ay bahagyang namula sa simpleng pag-aalaga ng doktor. Salamat, Doc. I just need to make sure na wala silang matatakasan kapag sinimulan ko na ang lahat. Samantala, sa loob ng Valmore's Mansion, tila walang bakas ng anumang konsensya ang nananahan sa mga pader nito. Ang bawat sulok ay pinalalamutian ng mga mamahaling bulaklak at gintong palamuti para sa nalalapit na grand anniversary ng kumpanya. Nakatayo si Doña Viridiana sa gitna ng sala, pinagmamasdan ang bawat detalye habang si Isara ay abala sa pagpili ng mga gintong imbitasyon. Ang dalawang babae ay tila mga reyna ng isang kaharian na itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na kanilang winasak. Siguraduhin mong ang lahat ng matataas na tao sa lipunan ay makakatanggap ng imbitasyon. Utos ni Doña Viridiana. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan. Gusto kong malaman ng lahat na ang pamilya, Valmores, ay mas matatag kaysa noon, lalo na ngayong wala na ang pabigat nating manugang at ang sakitin niyang anak. Siguro'y naging bahagi na sila ng lupang nilalakaran natin sa hirap, sa gitna ng ulan at putik. Tumawa ng mahina si Isara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang balak. Don't worry, tita. I sent a special invitation to the last known address of that pathetic woman in the squatters area. Gusto ko, kung buhay pa man siya, malaman niyang ang mundong pilit niyang pinasukan ay sa akin na ngayon. I labeled her invitation as the pathetic ex-wife. Nakakaaliw isipin ang mukha niya habang binabasa yon. Hindi nila alam na ang imbitasyong yon ay hindi napunta sa putikan, kundi sa isang pribadong suite sa pinakamahal na ospital sa bansa. Pagbalik ni Zia sa kanyang mga papeles, isang gintong sobre ang inabot sa kanya ng isang tauhan ni Don Carmelo. Binuksan niya ito nang may matatag na mga kamay. Sa loob nito, ang nakasulat na pangiinsulto ay hindi nagdulot ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinitigan ni Zia ang gintong papel na tila ba iyon ang huling piraso ng puzzle na kanyang kinakailangan. Ang bawat salita ng pangungutya ni Isara ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Dinarama ang bawat tibok ng puso na ngayoy hindi na sumisigaw ng sakit, kundi ng isang pangakong hindi mapapako. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang kislap ng mga dambuhalang kristal na aranya sa gitna ng Grand Ballroom ay tila nanunuya sa bawat taong naroroon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling pabango at ang bawat sulok ay punong-puno ng mga pekeng ngiti mula sa mga matataas na tao sa lipunan. Ito ang gabi ng grand anniversary ng Valmores Logistics, isang pagdiriwang ng kapangyarihan, yaman, at higit sa lahat, ang kanilang pinakaingat-ingatang reputasyon. Nakatayo sa gitna ng entablado si Doña Viridiana, ang kanyang tindig ay puno ng kapalaluan habang ang kanyang mga kamay
na may suot na naglalakihang hiyas ay nakahawak sa mikropono. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay tila lason na binalot sa matatamis na pangako. Ang pamilya Balmores ay sumisimbolo sa dangal, sa kalinisan ng lahi at sa katapatan, wika ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Nalampasan natin ang bawat pagsubok dahil pinili nating itapon ang anumang pabigat at panatilihin lamang ang mga bagay na tunay na nagpapatatag sa ating pundasyon. Sa gilid ng entablado, itinaas ni Evaristo ang kanyang baso ng alak habang ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ni Sara. Ang ngiti sa mukha ni Sara ay tila isang deklarasyon ng giyera sa sinumang mangangahas na humarang sa kanyang pangarap. Ipinagmamalaki sila ni Doña Viridiana bilang bagong mukha ng kumpanya, ang mga tagapagligtas na gumamit ng perang ninakaw mula sa pondo ng isang naghihingalong bata upang isalba ang kanilang lumulubog na negosyo. Wala silang anumang bakas ng pagsisisi. Sa halip, ang tanging nararamdaman nila ay ang init ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanilang labis na katuwaan, ang lahat ng liwanag sa loob ng bulwagan ay biglang napundi. Ang masiglang tugtog ng orkestra ay uunti-unting huminto, pinalitan ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Ang bawat panauhin ay napatitigil, ang kanilang mga bulungan ay napalitan ng pagkalito. Sa gitna ng kadiliman, isang malakas na liwanag mula sa spotlight ang biglang tumama sa tuktok ng malawak na hagdanan ng ballroom. Bumukas ang malaking pinto at doon ay tumambad ang isang imaheng kailanman ay hindi inasahan ng sinuman. Isang babae ang dahan-dahang bumaba sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat at kapangyarihan na tila ba ang sahig ay nanginginig sa kanyang bawat lapat. Nakasuot siya ng isang napakagandang pulang gown na tila hinubog mula sa nagbabagang apoy, kumikinang sa ilalim ng mga hiyas ng pamilya Dakuykuy na ngayoy pinalalamutian ang kanyang leeg at mga bisig. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan. Hindi na siya ang asawang pinalayas na parang basura. Siya ay muling isinilang bilang isang reyna ng parusa. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa kanya. Ang baso ng alak sa kamay ni Evaristo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak at tuluyang bumagsak sa sahig. Ang mga kristal ay nagkalat sa paligid habang ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, pilit na binibigkas ang isang pangalang, tila ba isang sumpa. Zia! Hindi pinansin ni Zia ang mga nakatulalang mukha sa kanyang paligid. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa 3 taong nasa entablado. Sa bawat paghakbang niya patungo sa gitna ng bulwagan, ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumalamon sa kanilang lahat. Naabot niya ang gitna ng entablado at kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng kanyang biyenan. Tinitigan niya si Doña Viridiana nang diretso sa mga mata, isang titig na mas matalim pa sa anumang patalim. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zia bago siya muling nagsalita. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang gusali. Magandang gabi sa pamilyang nagturo sa akin na ang ginto ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang bata. Ngayong gabi, dumating na ako upang singilin ang bawat patak ng luha at bawat sakit na itinanim ninyo sa puso ko. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay tila mga hukom na nakatitig sa gitna ng entablado. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Ano pat ang tanging maririnig ay ang mabilis at nanginginig na paghinga ni Doña Viridiana. Ang matanda, na ang mukha ay namumula sa pinaghalong galit at hiya, ay muling sumubok na bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng podium
Ang kanyang mga hiyas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw habang dinuduro niya si Zia. "Guard, ilabas niyo ang baliw na babaeng ito. How dare you disrupt this event with your lies?" Sigaw ni Doña Viridiana, ang kanyang boses ay pumiyok. Dahil sa tindi ng emosyon, "You are nothing but a commoner who tried to leech off our family. Wala kang karapatang tumapak dito." Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, ang malalaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Ang tunog ng dahan-dahang pag-untog ng isang gintong tungkod sa marmol na sahig ay lumikha ng isang ritmo na tila nagpapatigil sa tibok ng puso ng bawat panauhin. Pumasok si Don Carmelo da Cuycuy. Ang kanyang tindig ay puno ng hindi matatawarang kapangyarihan. Lumakad siya patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay nagpapahiwatig ng katotohanang hindi maaaring baliin ng sinuman. "Sige, galawin niyo ang nag-iisa kong apo at tagapagmana at sisiguraduhin kong wala ni isang pader ng kumpanyang ito ang mananatiling nakatayo bukas." Ang boses ng matandang bilyonaryo ay mahinahon ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Huminto siya sa tabi ni Zia at hinawakan ang balikat nito. Isang deklarasyon na ang babaeng itinuring nilang basura ay ngayon nasa ilalim ng pinakamataas na proteksyon sa bansa. Kasabay ng pagtayo ni Don Carmelo sa tabi ni Zia, ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi na ang mga larawan ng tagumpay ng Valmores Logistics ang lumabas doon. Sa halip, isa-isang bumungad ang mga dokumento ng insurance fraud, ang mga pekeng pirma ni Zia, ang mga medical na ulat ni Zamirel na sadyang binago, at ang mga lihim na transaksyon ni Yay Sara patungo sa mga offshore accounts. Ang bawat dokumento sa screen ay tila pako na itinatarak sa kabaong ng dangal ng mga Valmores. Ang bulungan ng mga panauhin ay naging isang malakas na ugong ng paghatol at pandidiri. Nawalan ng kulay ang mukha ni Sara. Ang kanyang matayog na tindig ay unting gumuho habang nakatingin sa mga ebidensyang hindi na niya mababawi. Si Evaristo naman ay tila isang estatwa na hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Zia at sa screen. Ang marangyang buhay na kanilang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay naglalaho na sa harap ng kanilang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga awtoridad na nakauniforme. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos ay muling nagpatahimik sa bulwagan. Lumapit sila kina Sara at Doña Viridiana, dala ang mga warrant of arrest para sa kasong estafa at paglabag sa insurance code. Ang metal na tunog ng posas na sumasara sa paligid ng mga payat na pulso ni Doña Viridiana ay tila isang huling hatol sa kanyang kapalaluan. Isang matinis na tili ng pagtanggi ang pinakawalan ng matanda, ngunit ang mga gwardya mismo ng kumpanya ay hindi na siya matulungan. Nang makitang tuluyan ng gumuho ang kanyang pamilya, lumapit si Evaristo kay Zia. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga tuhod ay nanghina, hanggang sa tuluyan siyang lumuhod sa harapan ng kanyang asawa. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng pulang gown ni Zia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagsamo. "Patawarin mo ako, Zia. I was wrong. I was blinded by greed. Gawin natin ito para sa anak natin, please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. I can change, Zia. Magiging pamilya tayong muli." Tiningnan siya ni Zia mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang masakit na indifference, isang kawalan ng pakialam na mas masakit pa sa anumang sampal. Marahan niyang hinugot ang kanyang gown mula sa pagkakahawak ni Evaristo na tila ba ang paghawak nito ay nakakadiri sa kanyang balat. "Ang nakaraan ko ay namatay sa ulan, Evaristo. Kasabay ng bawat patak ng tubig sa kalsada, noong gabing pinalayas mo kami, ang pagmamahal ko sa iyo ay tuluyan na ring naging putik." Mahinahon, ngunit matatag na wika ni Zia. "Ang pagkakataong hinihingi mo ay hindi para sa akin o kay Zamirele, kundi para isalba ang sarili mo. Binabati kita sa iyong kalayaan, Evaristo. Ang kalayaang mabuhay sa gitna ng basag na baso ng iyong sariling dangal." Habang kinakaladkad palabas ang kanyang ina at ang kanyang kasintahan,
Naiwan si Evaristo na nakaluhod sa gitna ng entablado, mag-isa at wasak. Tinalikuran siya ni Zia at dahan-dahang lumakad palabas ng ballroom kasama ang kanyang lolo. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, ang bawat hininga niya ay hindi na sumasakit. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na laban para sa kapayapaan ng kanyang puso ay magsisimula pa lamang. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang bawat sinag ng araw na nanunuot sa pagitan ng mga dahon ng puno ng mangga ay tila may dalang mensahe ng bagong pagsisimula. Ang dating barangay na saksi sa hirap at luha ni Zia ay nababalot na ngayon ng isang masiglang kapaligiran. Nakatayo roon ang isang malawak at maayos na gusali, ang Amirel Light Foundation. Sa loob ng kusina, ang bawat sulok ay punong-puno ng amoy, ng bagong lutong pandesal, at ang pamilyar na bango ng mainit na lugaw. Naroon si Aling Rosa, na may malapad na ngiti habang namimigay ng pagkain sa mga batang lansangan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa kagalakang maging bahagi ng pangarap ni Zia. Ang pagtulong na ito ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ang paraan ni Zia upang hilumin ang sarili niyang sugat sa pamamagitan ng pagbibigay ng lunas sa iba. Bago tuluyang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay, nagtungo si Zia sa presinto para sa isang huling pagkakataon. Sa likod ng makapal na rehas na bakal, nakita niya si Evaristo. Ang lalaking minsang nagsuot ng mamahaling barong ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Walang galit na nararamdaman si Zia habang tinitingnan ang lalaking naging bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Inilabas niya ang huling piraso ng dokumento mula sa kanyang bag, ang mga papel ng annulment. Ang tunog ng paglapat ng tinta ng pluma sa papel ay tila isang huling hudyat ng kanyang kalayaan. Nang pirmahan ito ni Evaristo, nang may nanginginig na kamay, walang salitang binitiwan si Zia. Hindi niya kailangan ang kanyang paliwanag o ang kanyang paulit-ulit na paghingi ng tawad. Ang pagpapatawad na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso ay hindi para isalba si Evaristo mula sa karma, kundi para bigyan ang sarili niya ng kapayapaang hindi na kailanman mabubura ng anumang hapis. Iniwan niya ang lalaki sa loob ng malamig na rehas at sa bawat hakbang niya palabas ng presinto, ang bigat na kaitagal niyang dinala sa kanyang mga balikat ay tuluyan ng naglaho. Pagdating niya sa malawak na damuhan sa likod ng foundation, nakita ni Zia ang isang tagpong nagpahinto sa tibok ng kanyang puso dahil sa ligaya. Si Zamirele, na ngayoy masigla at namumula ang mga pisngi dahil sa kalusugan, ay masayang tumatakbo habang hinahabol ang mga makukulay na paru-paro. Hindi kalayuan sa bata, nakatayo si Dr. Inigo Palmera. Wala na siyang suot na puting jacket ng doktor. Suot niya ang isang simpleng polo na asul. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng kakarating pa lamang. Dahan-dahang lumapit si Zia sa kanya. Ang simoy ng hangin ay may dalang bango ng mga bulaklak sa paligid. Lumilikha ng isang atmosperang puno ng katahimikan at seguridad. Huminto ang bata sa pagtakbo at kumapit sa binti ni Inigo habang tumitingin kay Zia. "Mama, look. Tito Inigo helped me catch a butterfly, but we let it go so it can be happy," masayang wika ni Zamirele. Ang boses ng bata ay tila isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan. Nang maiwan silang dalawa ni Inigo, isang malalim na katahimikan ang namayani, ngunit ito ay isang katahimikang hindi nakakailang. Lumapit ang doktor kay Zia at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng katiyakan na kailanman ay hindi niya naranasan noon. Itinangi ni Inigo ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. "Zia," mahinahon nitong boses, ang bawat salita ay tila isang haplos sa kanyang kaluluwa. "Nakita ko ang bawat dusa mo
ang bawat patak ng luha mo sa ulan. Ngayong wala na ang bagyo, handa ka na bang sumabay sa akin sa paggawa ng mga bagong alaala? Isang buhay na walang takot, kundi puro lamang paggalang at pagmamahal? Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zia. Ang unang ngiti na hindi napipilitan, kundi nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pusong naghilom na. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dinarama ang bawat tibok ng puso ni Inigo na tila isang pangakong hindi mapapako. Handa na ako, Inigo. Handa na akong mabuhay muli. Sa gitna ng gininto ang kulay ng takip silim, ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga peklat na lamang na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Ang sikat ng araw ay uwant-unting naglaho. Ngunit sa puso ni Zia, isang liwanag na hindi kailanman mamamatay ang nagsimula ng mag-alab. Ang liwanag ng isang babaeng natutong mahalin ang sarili, protektahan ang kanyang anak, at sa wakas ay tumanggap ng pag-ibig na tunay siyang pinahahalagahan. Ang dapit hapon sa dalampasigan ng Davao ay tila isang dambuhalang canvas na pininta ng kulay kahel, lila at ginto. Ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang mapayapang ritmo. Tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng bagyong dumaan sa buhay ni Zia. Nakatayo siya sa puting buhangin. Hinahayaan ang bawat dampi ng tubig sa kanyang mga paa na tila ba hinuhugasan ang huling bakas ng alikabok mula sa kanyang masakit na kahapon. Sa malayo, nakikita niya si Zamirelle na masayang nagtatakbo kasama ang ilang mga bata mula sa kanilang komunidad. Ang kanyang malakas at malusog na halakhak ay humahalo sa ihip ng preskong hangin. Sa tabi ni Zia, dahan-dahang lumapit si Don Carmelo, ang kanyang lolo, na ngayoy tila mas bumata ang hitsura dahil sa kagalakang mahanap ang kanyang tunay na pamilya. Sapat na ba ang katahimikang ito, Apo? Mahinahong tanong ng matanda, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa abot-tanaw. Ngumiti si Zia, isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang pait. Higit pa ito sa sapat, Lolo. Dito ako nagsimula sa hirap, at dito ko rin nahanap ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi sa ginto, kundi sa bawat hininga ni Zamirelle na hindi na kinukulang at sa bawat gabi na nakakatulog ako nang walang takot. Ang balita tungkol sa pamilya Valmores ay tila mga lumang pahayagan na lamang na tinatangay ng hangin. Si Doña Veridiana at Isara ay nananatili sa loob ng malamig na selda. Tinitiis ang bawat araw ng kahihiyan at kawalan ng marangyang buhay na kanilang ipinagmalaki sa maling paraan. Si Evaristo naman ay naiwang mag-isa, nilalamon ng pagsisisi habang pinapanood ang tagumpay ng babaeng dati niyang minaliit. Ngunit para kay Zia, ang kanilang mga muka ay tila mga anino na lamang sa malayo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang bawat hapdi ng sampal at bawat lason ng salita. Ang pagpapatawad ay ang pagpili niyang huwag nang bigyan ng kapangyarihan ng kanilang mga anino na diktahan ng kanyang bukas. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang pumatong sa balikat ni Zia. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ng kalinisan at ang bigat ng isang tapat na presensya ay sapat na. Si Dr. Inigo Palmera ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang isang bayaning nagligtas sa kanya, kundi bilang isang katuwang na handang maglakad kasabay niya sa bawat mabatong daan ng paghilom. "You look peaceful, Zia," bulong ni Inigo. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng katapatan. Isang malayo at matagal na paglalakbay, pero narito na tayo. Humarap si Zia sa kanya at sa ilalim ng naglalahong liwanag ng araw, hinayaan niyang magtagpo ang kanilang mga daliri. Isang simpleng paghawak ng kamay, isang tahimik na pag-amin na ang pag-ibig ay hindi laging kailangang maging marahas o mapangangkin. Ang pag-ibig na nahanap niya kay Inigo ay parang isang tasa ng mainit na lugaw sa gitna ng ulan. Payak, totoo, at nagbibigay ng lakas.
Hindi ito ang dulo, Inigo. Ito ang simula ng bawat umagang hindi ko na kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Ang kwento ni Serafina da Kuykuy ay isang paalala na ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin ng tahimik, kundi sa kung paano niya pinipiling bumangon at lumaban para sa kanyang sariling halaga. Ang bawat sugat ay naging peklat, at ang bawat peklat ay naging isang medalya ng kanyang katatagan. Natutunan niyang ang tunay na himala ay hindi nagmumula sa langit nang walang pagsisikap, kundi nagmumula sa loob ng isang inang handang suungin ang impyerno para lamang masilayan ang ngiti ng kanyang anak sa paraiso. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang dalampasigan, ang liwanag mula sa Amirella Light Foundation sa itaas ng burol ay nagsimulang magningning. Ang bawat bintana nito ay tila mga bituin sa lupa. Nagbibigay ng pag-asa sa mga taong tulad niya noon ay nawalan ng boses. Si Zia ay hindi na lamang isang biktima ng tadhana. Siya na ang sumusulat ng sarili niyang kabanata. Isang kabanata kung saan ang pag-ibig ay may kalakip na respeto, ang pagsasakripisyo ay may hangganan, at ang bawat babae ay may karapatang maging reyna ng sarili niyang buhay. Sa huling sandali ng takip silim, ang tanging maririnig ay ang masayang tawag ni Zamireles sa kanyang ina at ang banayad na bulong ng dagat. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang lahat ay payapa na. Ang bawat luhang pumatak sa ulan ay nagbunga na ng isang makulay na bahaghari na kailanman ay hindi na mabubura ng anumang unos.